Sa matyagang pagsisikap ng mga duwende na mailagay ang mga mahiwagang laso, pumanatag ang loob ng bawat isa na hindi na nalalagay sa panganib ang buhay ni Prinsesa Snow White. Subalit walang nakakaalam kung kailan muling gagawa ng marahas na hakbang ang malupit na Reyna Cristel. Kamahalan! Ano pong nangyayari, Kamahalan? Walang anuman. Maaari ka nang lumisan. Pero, Kamahalan! Umalis ka na ngayon din! Masusunod! Hindi! Hindi ako papayag! Nagkakaroon na ng guhit ang kaaya-aya kong mukha. Hindi maaari! Tingnan niyo kay gandang paru-paro! Kawawan Jolly. Oh, Snow White, tignan mo. Napakaganda nilang pagmasdan. Ang makalipad ang matagal na nilang pangarap. Nais ko rin lumipad. Oh? Ano yung kumikislap sa kanilang pakpak? Hindi ko alam. Ay, gandang pagmasdan. Kumikislap sa paglipad ang mga paru-paro sa nilang pulbos na bumabalot sa mga pakpak nito. Ang mga paru-paro dito sa kakahuyan ay mayroong kulay pilak na pulbos na kanilang likuran. Sa dami ng paru-parong nagliliparan, buong taong masagana ang ating hapagkainan. Walang duda. Masaganang hapagkainan? Paano ang mga paru-paro magiging dahilan? Makinig ka mabuti. Ang mga paru-paro dito sa amin kung iturong ay pinakamabisang tagapaghatid ng pag-ibig sa mga naninimlim. Paru-paro ang tagapaghatid ng pag-ibig? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo isa-isa. Sa pagsipsip ng nektar sa mga bulaklak, at ito'y sa pamamagitan ng kanilang proboscis, nadadala nila ang mga pollen mula sa stamen ng isang bulaklak tungo sa pistil ng isa pang bulaklak. Ang resulta, panibagong bulaklak. Alam ko na. Ang mga paru-paro ang nagsisilbing kupidon ng mga bulaklak. Oh? Tingnan niyo, ang dami paru-paro. Ayun, lumilipad! Napakarami nila. Saan sila pupunta? Ang lunas sa mga guhit sa mukha. Ito na nga! Paghalu-haluin ang taba ng kabayo, harina, itim ng buko ng lili at ang pulbos na mula sa pakpak ng paru-paro. Mananatili pa rin akong maganda.
Makinig kayo. May kautusan ng mahal na reyna. Sa lalong madaling panahon, dalhin sa kanyang pinakapinong harina. May isa ko siyang pinag-uutos, kaya't makinig kayo. Sa lalong madaling panahon, dalhin sa kanyang pinakamagandang taba ng kabayo. Narito pa ang isang kautusan at inyong pakaisipin pagkat ang kamahalan ay di dapat bigoin. Halamang lili na kulay itim, kagad sa kanya inyong dalhin. Para kaya saan? Hindi ko siya maintindihan. Kaurusaan ang hindi sumunod sa kanyang kautusan. Ano? Sana sa ibang gawain na lang ako pinamahala. Hindi sa tulad itong walang saysay ang pag-aabala. Hindi rin naman gaanong mahirap ang kanyang mga ipinahanap. Subalit sa isang kawal ng kanyang kaharian, dapat ay kanyang kaligtasan ang ipinaglalaban. Ano kaya ang naisip niya at puro walang halagang nais mapantan? Kapitan! Alam na namin kung saan! Ang mga paru-paro, natagpuan namin sa hilagang kakahuyan. Hindi kataka-taka, doon talaga sila natatagpuan. Ang ibig kong sabihin ay nakaligtaan ko lang yung isipin. Narito na tayo, Kapitan! Kahanga-hanga. Hindi mo sapat din yan. Parang tayo nakabata dito eh. Kailangan natin silang mahuli. Yan ang kautusan sa mahina. Mas malaking laman ang gamit natin dito. Maraming kailangan. Sa sunod. Okay, tignan mo naman ang dinadaanan ko. Kanina pa ako tinatamaan eh. Bata akong umasal. Kapitan, bakit dito sa tagumpok ninyo pinalagay ang lambat? Huwag ka ng maraming satsat. Hayaan na sila. Aba, paano nangyari? Hindi ko rin masabi. Sa aking pagmamasid sa kanilang mga gawi, napansin kong dito sila dumaraan papunta sa kakahuyan. Ngayon, nauunawaan ko na kayo, Kapitan. Ngayon ko rin lang naunawaan. Mga paru-paro'y may sariling kaisipan. Daanan ng paru-paro? Oo, sa aking pag-aaral, napatunayan kong may kinagawian ng daanan ang kanilang samahan. Pero bakit kaninang umaga? Napakarami nating nakita. Kaya mong ipaliwanag ko sa'yo. Ang ating tahanan at bulaklakan sa parang at pati na liblib ng kakahuyan, ang kinagawian na nilang daanan. Sa aking pakiwari, nakatanim na sa kanilang isipan yon. Na sa kanilang paglipad, itong mga ito ang daan tungo sa kanilang totoong destinasyon. Ibig sabihin, palagi na lang silang ganon? Wala na bang pagbabago ang kanilang direksyon? Ganun na nga, may tuturing na yon ang kinagawian nila. Sariling lansangan ang magawa. Kamumil, sa iyong kalkulasyon, nasa na sila ngayon? Tinatahak na nila ang kakahuyan tungo sa bukal na bulumundukin ang tabihan. Oh? Ah. Napakaganda ng mga paru-parong naglalaro sa lawa. Salamat at dito ako'y iyong dinala. Talaga ako'y kayo magpasaya? Naku, hindi mo na ako dapat pasalamatan. Sandali, pupunta nga pala ako sa palikuran. Para sa ibang kaligayahan. Ang balik niya ay bago naman ang halian. Bossing, sigurado ako dyan. Yan din ang aking hula. Matagal na ang kilos niya ay kakaiba. Pansin ko noon pa ang kanyang pagiging tulala. Nakakaramdam ka rin pala. Princess Snow White! Jerry, anong ginagawa mo rito? Snow White, may papakita ako sa'yo. Bilisan mo at nagmamadali ako. Tayo na! Pero hindi maaari. Tutulungan ko si Beth sa pag-aalaga ng tupa. Kaya niyang alagaan ng tupa na mag-isa. Masunurin sila sa kanya. Snow White, huwag mo na siyang alalahanin pa. Diba? Bakit di ka papayag? Hindi ka maaari pumala. Beth, maiwan mo na kita. Teka, sandali. Bilisan mo! Mabagal talaga akong tumakbo. Ano mo ipapakita mo? Isang sorpresa. Malapit na! Ano masasabi mo? Jolly? Paano nangyari yun? Oh...
Walang paru-paro dito. Ano yun? Paru-paro. Dapat marami ng paru-paro sa ganitong oras ang lawang ito. Baka naman nagsilisa na nga silang lahat. Pero si Camomile ang nagsabi sa akin. Kaya minadali kitang dito ay dalhin. Ha? Si Camomile? Kailan may di siya nagsinungaling? Tatawagin ko pa ang ibang kasama. Sandali lang ako, huwag ka mag-alala. Sadyang hindi ka panipaniwala. 7 paru-paro pa lamang ang ating nakikita. Pero kaninang umaga, napakarami nila. Oo? Sandali. Camomile, noong ba'y may nangyari ng ganitong kababalaghan? Wala. Mga insekto lamang ang tatandaan kong nagkandawala minsan. At kalimitan matapos ang kanilang pagkawala, kasunod nito ang matinding sakuna. Tulad ng matinding lindol na nangyari noon. Hindi ako naniniwala doon. Nangangamba akong may papalapit na sakuna. Anong sakuna? Hindi ko lang alam. Baka pumutok ang isang bulkan. O di kaya isang baha naman. Maaari din naman nagtuyot ang maranasan. Nakakatakot po, hindi ko nakakab. Nagkakamali kayo. Hinuli ng mga sundalo ang mga paru-paro. Mga sundalo ba kamo? Si Pick, siya ang nagsabi sa akin. Narito na lahat ng kailangan. Harina, taba ng kabayo, kulay itim na lili, at mga paru-paro. Hindi mabilang kung ilan. Kapitan! Ha? Kawal, ano ang iyong kailangan? Ang mahal na Reyna, may bagong kautusan. Na naman? Ipinag-uutos niyang tanggalin ang pulbos ng pakpak ng mga paru-paro. Ano? Hindi pa rin siya nasiyahan at tutupad na ang kanyang kahilingan. Ako sana'y pagpasensyahan. Naiinis ako! Bakit pinuli nila ang mga kawawang paru-paro? O nga, maging ako man ay litong-lito. Kailangan natin iligtas ang ating mga kaibigan. Kailangan madala sa kahuyan ng iba nilang kasamahan. Naroroon ang kanilang kaligtasan at tiyak na malalayo na sila sa kapahamakan. Ang tangi na lang natin pag-iisipan ay sa kung anong paraan. Ano ang mabisang paraan para madala natin sila sa kakahuyan? Saan nagpunta si Woody? Si Woody, kanina narito lang siya. Ang bilis naman niyang nawala. Tingnan nyo, nasa itaas ng puno. Lumalapit ang mga paru-paro. Bulot po, kyutan! Mahusay ng isipan, ang mga paru-paro'y mahilig sa pukyutan. Magsisidating sila pag naamoy ang hangin. At syak matatawag ang kanilang pansin. Mahusay. Tama, marami pa akong naitatagong pulot po, kyutan. Ano? Ay, ibig mong sabihin, pinagdabutan mo lang ako? Hindi naman sa kita'y pinagdadamutan. Mahirap na nga lang ang maubusan. Lalo pat kayong ni Jolly ang nakakalam. Sandali lang. Hindi ako katulad ka! Ha? Huwag na kayong magaksaya ng panahon. Ako'y gagawa ng artificial na bango nang ang mga paru-paro'y maakit ko. Camomile, maaari ba akong tumulong sa'yo? Sasama rin ako. Tama! Kami naman ang kukuha ng pulok-pukyutan doon sa may kuweba. Kung maaari lang, magtira ka. Tumigil ka! Ang mabuti pa tayo'y magmadali na. Goldie! Nariyan ka pala, Jolly. Prinsesa, dahan-dahan. Ang pagmamadali ay iwasan. Itama mo lang dyan sa lalagyan. Dumarating na sila! Babalik na nga sila! Ang lakas talaga ng pang-amoy nila sa pulit-pulitan.
Sayang! Nakabubuyog lang palang makikinabang. Bakit nila kinakain ang hindi para sa kanila? Tanging ang ginagawa na lamang ni Kamo Will ang natitirang pag-asa. Kain ako tapos na! Jolly, hindi ikaw ang dapat pumunta. Bakit hindi siya? Nakikinikinita ako nang gagawa lamang siya ng kabulastugan. Tapos na? Ano na yan? May natitira pa bang ibang paraan? Wala ng pag-asa. Meron pa! Ang dami nila. Maliligtas pa rin sila. Hindi ko makuha ang sinasabi nilang pulbos at baka buhay nila'y doon na rin matapos. Kahit ako'y parusahan ng mahal na reyna ay di ko magagawa ang kautosan niya. Pansin niyo ba ang kanilang pagkabalisa? Kapitan! Ako may ganun din ang nararamdaman. Hindi ko rin sila kayang masaktan. Salamat, Kapitan! Malaya na kayo. Anong sabi mo? Ang mga paru-paro! Nawala ng guhit. Namalikmata lang pala ako kanina. Akala ko ay may guhit na ang maganda kong mukha. Salamin! Salamin! Sabihin sa akin ang may kagandahang angkin. Kayo lang, mahal kong Reyna, ang pinakamaganda. Nararapat lang. Hindi kaaya-ayang resulta ang ilang eksperimento. Masasabing hindi tagumpay ang isang ito. Ang itim na lili at pulbos ng paru-paro kapag pinaghalo, pangingitim ng mukha ang mangyayari sa inyo. Wala na akong pakialam kung anong kinalabasan. Nakakaawa rin naman ang aking mga sundalo. Nagpagod manghuli ng mga paru-paro, hindi rin naman pala magagamit ang mga ito. Bakit tinino pa nila ako ayaw hiwalayan? Ibig sabihin, gusto ka nilang maging kaibigan. Tulad namin ikay kinagigiliwan. Amumel, baka gusto mo pang hilaputan. Ano nga kaya ang dahilan na tinuli nila ang mga paru-paro na ating kaibigan? Maaring nagkaroon ng maitim na balak ang reyna sa ating mahal na prinsesa. Pero hindi na natin dapat ipagsabi pa. Nararapat lang. Sapagkat kanyang kaligayahan ang dapat isaalang-alang. Kapayapaan sa kanyang murang gulang. Kung saang mga duwende busilak ang kalooban, gumawa sila ng paraan na iligtas ang mga kaibigan. Mga paru-paro na ang dulot sa kanila'y kasaganaan, naitiyak ng kaligtasan at malayo na sa kapahawakan. Subalit kaloob ay di dapat ipanatag sapagkat panganib umaalikid magdamag.